Hello po mga kapiks, it's me again, Mama Pix. So, ayan, good morning. For today's vlog, may biglaan po tayong biyahe. Papunta ng Cebu. So, ayan mga kapiks, kasi yun nga, si Tita Georgie, nagbakasyon po sila ngayon ng asawa niya, galing US. At ayan, minessage niya po ako kung may free time or free day daw ako na pwedeng makapunta ng Cebu kasi sa Wednesday po punta siya ng Cebu. Tapos yun nga sabi niya sa akin, kung makapunta daw ako, bili ako ng muron tsaka binagol dahil pasalubong niya po yun para sa mga anak ni Tita Georgie. At so ayan mga kapiks, ready na po ako, nakabihis na po, yun nga ho. Yung dalawa ko din po mga kapiks, doon ko po iniwan sa kapatid ko dahil yun nga kanina or kahapon, kasi umaga na po ngayon, bali Tuesday na. Noong Monday po mga kapiks, sinamahan ko po yung pamangkin ko mag second dose sa kanyang inject kasi yun nga ho, nakagat po siya ng aso nila mama. At si mama din po sumabay din sa amin dahil nagpa-check up din siya. So ngayong umaga or mamayang alas 6 naman, alis po sila Nika. So si Nika po yung kasama niya, balik po sila ng hospital dahil magpapanok po siya, yung laboratory niya po. So kaya naisipan ni Nika na yung mga bata, yung dalawa ko, doon na lang matulog sa kanila para mamaya pag alis nila may kasama po si Mikay sa bahay nila. At so ayan mga kapiks, bali ito na po yung dadalhin ko, yung muron kanina po. So yan po yung t-shirt ng mga bata, dyan ko lang po nilagay kasi nilaban ko po yan kanina before ako pumunta ng merkado. Pumunta po ako, hapon na po ako pumunta ng downtown kasi yun nga masyadong mainit po, tapos masakit sa balat yung init, yung sikat ng araw. So bali yung binagol tsaka muron, po siya, nakabox. Tapos yun nga, dahil gusto din po ni Tita Georgie ng saba na saging, bumili na lang din ako kanina mga kapiks para bukas Wednesday, lulutuin ko lang po siya ng umaga. Siguro punta din si Ate Melinda, baka nag-order yun si Tita Georgie ng tuyo. So ayan mga kapiks, ito po yung dala ko. So ayan, naka-eco bag po yung yung moron. Pero siguro hindi siya pwedeng yung ilalagay sa supot. Dapat nakakahinga yung karton o yung moron tsaka binagol. So ito naman yung binili kong saging kanina doon sa merkado. So yun nga, medyo masama po yung tiyan ko. Bumili ako ng Gatorade tsaka baon ko po na tubig. At so ito po yung saba na saging yan. Na po siya nakabalot ng plastic bag. So yung gagawin ko po nito, tanggalin ko po dito yung yung moron para po siya, makahinga ng maayos. So yung mga ko po, cortina, hindi ko po nabalik. Yan yung moron. Bali po ito, 8 piraso or 8 packs. Yung isang packs po, yung laman niya 10 pieces na moron. So bali yung ko po, 6 na chocolate tsaka 2 ubi. So bali po ito. Favorite ko ito ni Ate Celeste. So kaya ito yung ni Tita Georgie. Bali second time na po namin mag-meet ni Tita Georgie mga kapiks. Nung una, yun po yung first time kong nakapunta ng Cebu. Siya din po yung nagpapunta sa akin. So ngayon, nung una po kasama ko si Pix. Ngayon naman, solo lang po ako sa biyahe. So update pala tayo sa update po tayo kay Pix. Bali, tapos po yung nila. Yan po yung damit ko, double po yan. Pwede po siyang pangpahid sa pawis. So si Pix po, tapos na po yung graduation nila, pero may assessment pa. So may mga aayusin po sila mga kapiks. Bali kahapon 30, yun po yung graduation day nila. So hindi pa ako gaano nagdalang damit. Yung dinala ko lang pong damit is yung
susuotin ko pag punta ko po ng Cebu City dahil doon po kami magkikita ni Tita Georgie doon sa sa malapit sa terminal. Ewan ko po kung anong terminal yun. So, hindi ko po siya kabisado. Yung gagawin ko po, mag-Google Map po ako. Or try ko pong i-message si Ate Melinda kung magko-commute siya or kasama niya yung husband niya papuntang city. So, yan mga kapiks, walang nakakaalam po na taga dito sa amin na aalis ako kahit si Mama Dax. Hindi ko po siya sinabihan, parang surprise din po yung pagpunta ko. So, timing din si Papa Bits. Nagpa-check up sila kahapon. Kailangan daw i-x-ray yung lamunan niya. Yun din po yung mama ko. Yung mama ko kahapon, may reseta po siya ng may request po siya sa chest x-ray, tapos sa naman niya is yung sa lungs or sa neck ultrasound. So bali kahapon yun nga, naka-free po kami sa x-ray niya sa Malasakit. Pumunta po ako doon or kami ni mama. So nalibre po yung laboratory niya. Bali mamaya sila 6 AM pupunta. Ibibigay nilang po yung papel para kuhanan lang siya ng dugo, magpasa ng urinalysis, ganun. So, bali yung iisipin na lang po namin is yung ni mama ngayon. Yung neck ultrasound kasi medyo mahal daw, sabi ni kuya. At so, ayan mga kapiks, para ako ay makasakay pupuntang terminal, magbubuk naman po ako ngayon ulit ng Maxim. Dahil kaninang umaga mga kapiks, nag-book lang po ako ng Maxim. So, bali yun po yung sinakyan namin nila mama papunta sa ospital. Bali, tatlo po kami, si PG, ako, si mama. Tapos yun nga, early pong natapos yung pagpa-inject namin ng anti-rabies. Yung tinagalan lang po namin yung pagpa-check up din mama kasi sobrang dami po ng tao doon kanina mga kapiks. Lalo na po Monday. At yun din po mga kapiks, timing din po yung pag-alis ko ngayon dahil ngayong October 1, walang pasok. Dahil World Teachers Day siguro. Kasi po kami, Wednesday po kami mag-meet ni Tita Georgie. So, ayan. Bali, nung last year po na vacation nila, hindi po kami nagkita. So, ngayon, second time po namin. At tara po mga kapatid. Magbubuk po muna ako ng motor para paglabas ko po may motor na sa labas. Baka naman po tayo maiwanan ng bus. Kapiks na kapag pabook na po ako ng Maxim. So, labas na po ako. Doon na po ako maghihintay para paglabas or pagdating niya po nandun na ako sa labas mga kapiks. So, yung ref, hindi ko lang po siya pinatay kasi one day lang naman po ako doon. Balik po ako agad. Ito na po ako sa labas at kawawa po yung JJ ko. Walang kasama. Hindi ko po siya pinapasok sa bahay kasi yun nga ho. One day hindi mabubuksan yung bahay namin. Kasi yung mga bata din po na po sila ng mga damit nagdala para bihisan nila doon. At yan, ito na po tayo sa labas. Sobrang tahimik po ng daan. Waiting na po ako sa motor. Yung oras mga kapiks, 1:18 na po. Yan po yung dala ko. Mura lang po yung ng Maxim, 96 lang po mga kapiks, papuntang Abukay Terminal na po yun. Ayan mga kapiks, dito na po ako sa terminal. So kanina dumating po agad yung binok ko pong motor. At ayan, dito na po ako. May mga bus po dito. At nakaabot po ako sa series na bus papuntang Cebu. Naghanap ako naman ng biscuit na pwede kong pabaon doon sa bus. Parang po yung sikmura ko mga kapiks.
Yan, doon po yung bus. At ayan, may mga pasaheros din. Iwan ko po kung para saan sila. Doon na po yung nabawag ko. Yan mga kapiks, nag-stop po muna dahil may pasahero nasasakay. Tapos may mga ano din po, sako-sakong saging yung dala niya. May ibang carton din po. Andun sa baba. Medyo madilim, hindi po klaro. Ayan, alas 2:35 na mga kapiks. Iwan ko kung saan na kami banda. Good morning mga kapiks. Dito na po tayo sa Palumpon. At nakakuha na po ako ng ticket. So habang papalapit po kami sa Palumpon, yung dinadaan naman namin mga kapiks, umuulan. So mga 4:20 siguro kaming nakarating dito. So hindi po ako nakapag-vlog doon sa may ticketing area kasi may music. Yan. Wala pa akong kasabay maglakad. Siguro yung iba na ano na po. Yung daan po mabasa. Matubig kasi umulan kanina. Yan, dito na po tayo sa gate 1. At yan, may nauna po sa atin sakay ng pedicab. Pasok tayo, pasok. Yan, nakapasok na po tayo at kaunti pa lang po yung kumuha ng terminal fee or pasahero. Ticket na po tayo. At yung barko mga kapiks nandun na po sa labas. Yung oras po ay 5:15 ng umaga. Almusal po muna tayo ng itlog. Yung tubig ko po nasa bus, hindi ko nadala. Mamaya kunin ko po yun, tapos yung Gatorade. Timing po talaga walang pasok mga bata. Nakaano po tayo. Nakabiyahe. So yung itlog pala dito, ano po yung isa, 20 yung isang peraso. At humingi ako ng asin. Kasi kung sa barko po, mahal. Butas. Isang babae na stranded sa airport matapos ng may TV po dito, TV. Ayon sa pagpapalaya ng Portuguese sa kapay, siya ay naglalabas ng mga sini sa Negros Occidental at nagdaya sa pagmulakas sa Shadow Island para manungkay at tapos ay nagiging partner at makuha ang kanyang shares ng business resort. Pero pagdating kumalo ng 48 taong gulang na babae sa Siargao, may iba na kasama ang kanyang dating partner. Wala yung mga sumutong pera mula sa mga business venture at ang kanyang natitirang pera ay nagamit na. So si Mama Dax po hindi niya po alam na pupunta ako doon. Ano po yun, magkugulat.
Sabi niya kagabi, balik sila ulit ni Papa Beach sa ospital. Dahil Papa X-ray daw yung dala muna ni Papa Beach. Bali sila Isra po, dalhin po ng kapatid ko doon sa in-law niya. Kasama si Mikay. Doon po sa Sagkahan. Sa ano po, sa mama ni Mike. Papa ni Mikay. Yan, pasok tayo. Yan po yung bus. Ari ka na ugli. Ari mas musida sa pero sa Yan, alis na po kami. Alas 9 na po. Dito pa kami sa park, mga kapiks. Medyo malayo pa siguro. Ayan, 9:34 kami dumating dito sa Bugo. Very early po mga kapiks. At nalagay na po yung mga tali. Yan. Hindi pa po siya naka-parking kung sasakyan, hindi pa po siya naka-parking ng maayos. Welcome to Bugo, Cebu na naman po tayo. So, ano lang po dito, bukas pag magkita po kami ni Tita Georgie, pagdating naman ng gabi, uwi naman ako ng Tacloban kasi Friday po ay yan, nasa labas na po tayo. At nakalabas na po yung bus, hindi po tayo pinasakay. So, nahan po tayo sasakay mga kapatid. At so, ayan, dito na po tayo kina Mama Dax. Hindi pa ako nagpasundo. Dahil hindi niya po alam na papunta po ako dito ngayon. Tignan po natin yung reaction ni Mama Dax. Nagkakachat po kami dahil naglalaba po siya. Sumakay lang po ako ng motor. Sila lang po ni Papa Beach yung nandito kasi yung mga bata nasa school siguro. Psst.
Mapay! Ay, ginawa ko. Ay, Shayra! Oh, suwag ako. Naglalaba po yung Mama Dax natin. Age? Hi! Naglalaba si Mama Dax. Ah, may surprise! Surprise!